Aminado naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na takot itong makulong. Ayaw daw niya kasing mawala sa kanyang mga mahal sa buhay, lalo na ang kanyang mga apo. Sa kabila naman yan, nanindigan si de la Rosa na wala siyang ginagawang mali. Takot nga ba ang 4 na kabanata ng katanungan kay Bato at Bongo? Alam mo ba na may kwentong mas masalimuot kaysa sa teleserye yung pinapanood mo gabi-gabi? Sa larangan ng politika, kung saan bawat salita ay may kaakibat na epekto. Naririyan ang mga tanong na tila ba hindi masagot ng diretsyo. Isa sa mga tanong na ito, ang EJK ba ay makatarungan? Sabihin mong hindi, pero paano kung may mas malalim pang dahilan kung bakit tila ba iwas pusoy ang ilan sa mga pangunahing personalidad? At bakit ngayon ay tila natatakot si Senator Bongo at Senator Bato dahil kamakailan lamang ay nag-anunsyo ang Quad Committee na inirerekomendang kasuhan na si Bongo, Bato, FPRRD at iba pang mga kaalyansa ng dating administrasyon dahil sa napakaraming mga issue. Si Bongo, kilala bilang pinakamalapit na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay tila tahimik ngunit makahulugan ang bawat pahayag. Sa isang panayam, lumabas ang mga salitang Quadcom, isang sistema raw na hindi patas. Ngunit ang tanong, sapat na ba ito para sagutin ang mga katanungan sa likod ng EJK? Bakit tila may takot ding nadarama si Bongo? Wala siyang diretsyong sagot tungkol sa mga namatay sa drug war, pero may pahapyaw siya tungkol sa hindi makatarungang proseso. Kaya naman, nakakapagtakang mas marami ang nagtatanong kung may takot ay may dapat bang ikatakot ni Senator Bongo? Samantala, si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang dating hepe ng PNP, ay nagpakita ng mas malinaw na emosyon. Ayon sa kanya, noong nakaraang mga interview pa, takot ako makulong dahil kawawa ang mga apo ko. Isang emosyonal na pahayag mula sa taong minsang pinaghahawakan ng batas. Pero ito ang malaking ironya. Inamin din niya na hindi lahat ng mga nasa kulungan ay may kasalanan. Sabi niya pa dito sa kanyang pahayag, bakit lahat ba ng nakakulong ngayon ay talagang may kasalanan? Hindi naman, anya. Kung ganun, tanong ng marami, paano naman ang mga nasa listahan na mga nawalan ng buhay dahil sa droga? Libo-libo sa mga ito ang nawalan ng buhay at sumira ng napakaraming pamilya. Paano kung hindi rin sila lahat ay may kasalanan? Ito pa ang dagdag na twist. Pareho sina De La Rosa at Bongo ang binabato ng House Quad Committee na inuugnay sila sa isang di umano'y reward system para sa bawat napapatay na drug suspect noong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay De La Rosa, we already expected it. Members in the House just want to demolish our chances of getting re-elected next year. Dagdag pa niya, ang committee recommendation ay walang ebidensyang natagpuan laban sa kanila kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity. They are moving heaven and earth to make life difficult for us. We are ready to face the case before the Department of Justice, sabi pa ni De La Rosa na siyang nagpapatupad ng drug war bilang PNP chief. Sa kabila ng mga kritika at kontrobersya, ang tanong ay nananatili, kung talagang walang kasalanan, bakit tila napakaraming kailangang ipaliwanag? Ang tanong na dapat mong pag-isipan, hindi maikakailang ang war on drugs ay nag-iwan ng marka sa bansa. Pero ngayon, sa gitna ng patuloy ng pagsisiyasat ng ICC at ang pagre-rekomenda ng Quad Committee na kasuhan si Bongo, Duterte at Bato sa isang crime on humanity, ang mga kwento ng takot, pag-aalala at pananahimik ay tila nagsasabi ng higit pa sa mga salita. Kung ang mismong nagpapatupad ng batas ay takot sa hustisya, paano pa kaya ang mga ordinaryong Pilipino? At paano mo sasagutin ang tanong na ito? Ang lahat ba ng kinuha ng war on drugs ay may kasalanan?
Maraming katanungan ang tila walang kasagutan, pero marahil ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi kung sino ang tama o mali, kundi ano ang katotohanan. Kaya ikaw, ano sa tingin mo ang totoo? Magsimula tayo sa isang tanong. Takot nga ba si Bato at si Bongo dahil alam nilang may dapat silang ipaliwanag? Proverbs 21 verse 15. Ang katwiran ay katuwaan sa mga matuwid, ngunit ang kasamaan ay ikasisira ng mga manggagawa ng kasamaan. Ang hustisya at katwiran ay nagbibigay ng kapayapaan at kasiyahan sa mga taong namumuhay ng may integridad. Subalit ang paggawa ng masama at ang pagtatakip sa katotohanan ay humahantong sa kapahamakan. Sa ating usapin ngayon, ang takot na nararamdaman ng ilang mga lider ay maaring bunga ng koneksyong nagtatanong, tama ba ang ginawa ko? Sa kabila ng mga kontrobersya, hinahamon tayo ng talatang ito na tumindig sa katotohanan, magtiwala sa katarungan ng ating Panginoong Diyos at manalangin para sa pagbabago ng ating puso, ang pagbabago ng puso ng bawat isa, kasama na ang mga lider ng ating bayan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito sa pagkakataong masalamin ang kalooban mo sa aming usapin ng hustisya at katotohanan. O aming Panginoong Diyos, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at linisin mo ang aming mga puso. Dinadalangin po namin, o aming Panginoong Diyos, ang aming mga lider, katulad nila Bato, Bongo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, at lahat ng nasasangkot, na naway buksan mo ang kanilang mga mata at puso upang makita ang liwanag ng iyong katotohanan. Bigyan niyo po sila ng lakas ng loob upang harapin ang anumang responsibilidad ng may tapang at pagpapakumbaba. Pagpalain niyo rin po ang mga biktima ng kawalang katarungan. Ibalik niyo po ang kanilang dignidad at patuloy na yakapin ang kanilang pamilya sa iyong pagmamahal. O aming Panginoong Diyos, dinadalangin rin namin ang mga taong nanonood at nakikinig ng content na ito. Bigyan niyo po sila ng kaalaman at karunungan upang makilala kung ano ang tama at makatarungan. Gabayan mo po kami na maging mapanuri at responsableng mamamayan na naghahangad ng kapayapaan at katarungan. Sa lahat ng ito, nagtitiwala kami sa iyong dakilang plano. Naway maghari ang iyong hustisya sa aming bayan, o aming Panginoon Diyos. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. At patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.